Okay guys, yan bali sa ngayon guys, yan magandang tanghali. Bali sa ngayon nga pala guys, yan maglo-load test tayo. Ilo-load test natin yung aming dispenser. Bali sa ngayon guys, yan ito yung load namin guys. 56 watts. 56 watts lang guys yung load namin. At bali guys, itong breaker guys, yan binagwan ko na nga pala yan guys kasi mag-upgrade ako ng solar panel sa susunod na araw, yan. At ito guys, yung harvest ng ating solar panel, umaabot lang ng 18.2 amps, 18.2 ampere. Yan. At sa ating inverter naman yan, 82% pa lang guys. Pero yan, mapupuno na yan guys. Bali sa ngayon nga pala guys yan, pakito ko sa inyo guys kung alin yung ating ilo-load test yan. Ito yung lo-load test natin guys. Bali guys, ito nga pala guys yung aming water dispenser. Yan, umaabot ito guys ng almost 700 watts base doon sa kanyang sa likod, yung kanyang specification. Bali sa ngayon guys, yan hindi pa siya guys nagpa-power yan. Bali iti-testing natin yan guys dito. Yan, ito yung aming solar yan. Yan may mga nakasaksak guys. At doon naman guys, yan yung isa namin. Yan, ito guys yung aming DU. Yan yung aming kasoray ko. Bali walang nakasaksak yan guys, puro dito sa solar. Bali may isa pa yan guys na sasaksakan. Sasaksak natin guys dyan yung aming water dispenser. Yan, ito. Yan, i-load test natin guys kung ilang watts ba yung kaya. Yan guys, bali sa ngayon guys, yan dito tayo sa aking solar setup. Yan, bali yung aming 56 watts, 56.2 watts na load sa bahay. Yan, aalisin ko muna siya guys para maibelo yan. Ito yung aming load sa bahay yan. May extension yan guys. Papunta dun sa, bali ito guys, yung extension papunta dun sa ating isasaksak na water dispenser. Yan, pakita ko sa inyo guys. Yan, papunta yan dito. Ito na yung guys, yan. Itong isaksaksakan pala guys yung gumagamit sa ating mga inverter. Bali inilipat ko siya guys dyan sa DU namin. Yan, para walang ma-reading dito sa ating solar setup. Yan, kung makikita natin guys, yan 0 watts yung nare-read ng ating watt meter dyan sa ating solar setup. Bali sa ngayon guys, yan bali yung status ng ating battery dyan sa ating inverter, yan 86, 89%. Yan, bali yan, tingnan natin dito guys sa JKBMS app, yan kung ilan na yan. Bali sa ngayon guys, yan 90% na yung ating battery, 17.25 amps yung pamapasok. Bali 106 AH out of 118, yan yung ating capacity. Bali 90% na yun at 17.9 amps yung pumapasok galing sa solar panel yan guys. Bali sa ngayon guys, yan saksak na natin itong ating water dispenser dito sa outlet yan. Diyan papuntahin guys dun sa ating solar setup. Yan guys, naisaksak na natin. Kung makikita nyo guys, yan nag-power on na siya guys. Yan, may power indicator yan guys. Yan, umilaw na yung power. At ito yung hot guys, naka-off, hot and cold. Naka-off naman guys yung cold yan. Bali yan, wala pa siya guys, power. Bali i-on lang natin guys dito sa likod. Sa likodan ng ating dispenser. Ito yung hot ng switch guys. Yan, sa mainit na tubig na switch. At ito naman guys yung green dun sa ating cold. Yan yung cold, yung switch. Bali sa akin guys, turn on natin itong hot, yung heat ng ating dispenser para uminit yung tubig. Yan, kung makikita natin guys, yan nag-power on na yung hot indicator, nagkaroon na siya guys ng ilaw. Bali dito guys sa ating solar setup, yan umaabot na siya na guys ng 580.5 watts. Yan, ang taas guys, 580 watts. Yan. Bali yan dito sa ating inverter guys, yan bigla siya guys bumagsak na 51%. At yung harvest guys 18.5 amps. Bali tumutulong yan dito sa load natin. Bali yung ating battery status 90% pa guys. Yan, humuhugot ng 44 amps. Yan, or 587 watts. Yan, 560 yan, 600 no, lumalaro siya guys sa 600 watts yung hinuhugot sa ating battery. Yan mga lods, bali kayang-kayang paandarin ni Samdon inverter yan.
yung ating aming water dispenser. Okay guys, bali yan, naka-turn on yung naka-power yung ating hot. Yung cold naman guys, yung ating papaganahin. Isasabay natin kung kakayanin guys. Yan, ito yung switch ng ating cold. Yan, i-on lang natin. Okay guys, yan, na-on na natin. Yan, bali sabay na yun guys, gumagana. Bali dito guys sa ating watt meter yan. Umaabot na siya guys ng 767 watts. Ang taas na guys. At yung discharge naman guys, yan, 89% at yung ating inverter 24%. Bali yan 775 watts. Bali yan guys, bumalik na siya sa yan, naka-recover na yung voltage niya guys, at yan 48% na guys, tumaas na guys base dito sa ating inverter. Bali yan guys 579 watts, 580 watts na guys. Biglang bumaba na guys kasi guys siguro huminto na yung compressor. Yan, yung compressor nitong aming water dispenser yan. Pero sabay pa yan guys, yan yung hot and cold, naka-power on pa yan guys. Yan yung hot at yung cold, bali yan naka-power pa yan guys. Bali yan still nakasaksak pa yan dito guys sa aming solar. Yan, yan nakasaksak pa yan dyan guys sa solar. Yan, papunta dyan guys, yan sa aming water dispenser. Bali yan guys, kinaya ni Sam doon inverter. Bali yan guys, 587 yan, still 580 watts yung konsumo ng aming water dispenser. Yan, nare-read dito sa ating solar setup. Yung harvest naman namin guys, yan 17.2 amps yan. At yung ating inverter yan 44%. Bali yan guys, nag-turn on na yung pan ni Sam doon inverter. Siguro mainit na guys. At ito guys yan, sabay yan guys naggana. Tingnan natin dito guys sa application na JKBMS. Bali yan guys 87% at minus 48 nagdi-discharge tayo ng 45 ampere. Discharge din ng hinugot sa ating battery. At yung wattage yung ating umabot 600 watts naman guys, 500 watts. Bali dito sa time, 2 hours daw guys, bago malubat, bago status natin yan, discharge tayo guys. Bali ang status dumi-discharge ng almost from 100 to 100 yan, at 100 pa yung ating battery at out of 118 ampere. Yan yung capacity ng battery. Yan 47 ang temperature ng ating JKBMS, mainit na guys. Yan, at naka 87% yung ating battery ng tuloy-tuloy na konsumo ng 579 watts yung aming water dispenser. Bali guys yan, kinaya ni Sam Don Toroidal Solar Inverter yung water dispenser. Bali yan 41% yan dyan sa ating inverter. Ayan guys, bali kinaya ni Samdon na inverter. Yan, Samdon Toroidal Solar Inverter. Yung aming water dispenser na umabot ng 700 watts. Yan, ngayon 579 watts na lamang yung aming water dispenser. Bali yan guys, kayang-kayang paganay ni Samdon Inverter. Yan, nito, Samdon Toroidal Solar Inverter yung aming water dispenser na 700 watts. Bali guys, still gumagana. Yan, gumagana pa itong aming water dispenser. Yan, nakasaksak pa yan. Bali guys, yan i-off lang muna natin guys. Yan, turn off lang natin yan guys. Yan, yan guys, kung makikita nyo wala na yung indicator ng hot, pero yung power yan lang yung gumagana. Yung hot at cold wala na guys. Yan, wala na siya guys, gumagana. Yan guys, tingnan natin sa ating setup. Yan, bali yan guys, kung makikita natin sa aking watt meter, yan, 0 na yung wattage, wala na siya guys na reading na wattage. Yung harvest ng solar panel, yan, 3.9 amps, biglang bumaba, biglang kasi guys kumulimlim dito. Bali yan guys, kayang-kayang paganahin nitong ating Samdon inverter. Yan, kayang paganahin yung aming water dispenser. Bali yan guys, dito sa ating JKBMS yan, from 90% bumaba siya guys ng 87%. Yan, at sa ngayon guys yan, charging status niya guys. Okay guys, bali yan, kayang-kayang paandarin ni Samdon Inverter yung aming 700 watts na water dispenser.
Pero guys, yan, kung meron tayo nga sa mga nagsa-solar setup, wag naman natin sasagarin yung wattage na isasaksak sa ating mga inverter. Kung 1 kilowatt, maiging gamitin lang natin guys almost 500 watts or kalahati ng capacity na kayang paandarin ng ating mga inverter. Yan guys, okay guys, hanggang dito na lang. Sana ay nakatulong ang video na ito. At kung interested kayo guys, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para updated ka. Maraming salamat. Thanks for watching.